Sa panahon ng mabilis na impormasyon at kaliwat ka ng balita, kailangan mo ng isang channel na mapagkakatiwalaan, diretso at para sa bayan. Ito ang Balitang Pambansa, ang iyong bagong tahanan ng mainit na issue, tunay na impormasyon at mga balitang hindi mo dapat palampasin. Mula sa mga trending na kaganapan sa social media hanggang sa mga seryosong isyong pambansa, bantay kami sa bawat sulok ng bansa para sa iyo. Hindi lang basta chismis, kundi validated news, mga impormasyon na may batayan at mga kwento ng tunay na buhay Pilipino. At kung gusto mong laging nauuna sa kaalaman, huwag kalimutang mag-like, mag-share at higit sa lahat, mag-subscribe. Dahil sa Balitang Pambansa, balita mo, boses mo, bayan natin ito. Ang Juliana, mga kareaksyon eh. Ito. Pagka po natin, ha? Ilalatag ko na kung ano talaga nangyari dyan sa Itbulaga. O hindi ako takot sa TBJ. Ano pinagsasabi niyo? So, marami po kasi nagsasabi na takot si Anjoiliana sa Tito Vic and Joey. Ako, para yatang ini-small nyo si Anjoiliana. Ako po, mga kareaksyon. Ilalatag ko na kung ano talaga nangyari dyan sa Itbulaga. O hindi ako takot sa TBJ. Ano? Yun! Yan o, Spolarium. Nako. Spolarium Pepsi Paloma. Tingnan mo. Pati yung ibang banda, ginawa na ng kwento tong Pepsi Paloma. Pepsi with ice cream, please. Masarap ba yun? Pepsi with ice cream. Spill the tea. Oh, ayan na nga, may nag-spill na ako ng isang tea. Si Director Bert De Leon mula 1979 ay direktor ng Itbulaga. Bago namatay, umiiyak sa akin. Kasi pinagsasaksak siya sa likod, siniraan siya para matanggal siya bilang direktor. Pati yung asawa niya, yung naiwan niyang asawa, umiiyak sa akin dahil winalang hiya siya. Oo, plinano. Kaya may sindikato dyan sa Itbulaga. Masasama ibang tao dyan. Naku, mga kareaksyon. Sino kaya yung mga sindikato sa Itbulaga na masasamang tao? Diba? Spill dati na nga, spill dati. Ako po, mga kareaksyon. Ang daming naghahanap kay retired Master Sergeant Gutesa. Ito pa ang pinakamalupit pong issue ngayon. Sinisiraan po si Gutesa. Imbes na imbestigahan lahat ng binanggit na pangalan ni Gutesa, ang binabanatan po ni Pinky, si Gutesa. Naku, mga kareaksyon, pakinggan po natin ito. Kasamaan po ito ni Sergeant Orly Gutesa. Aming naghahanap kay retired Master Sergeant Gutesa. At nitong linggo lang, nagkalat ang fake news. Ang sabi, magre-retract daw siya ng kanyang affidavit at ituturo sina Senator Marcoleta at dating Representative Mike Defensor na nasa likod ng kanyang paglutang. Ang masasabi ko lang, mag-isip-isip kayo, huwag kayong nagpapaniwala sa fake news. Unahin ko yung sinasabi niyong nagtatago. Iba yung nagtatago kaysa dinala niya yung sarili niya sa ligtas na lugar. Huwag kayong mag-alala, lulutang yan. Walang Marines na lumutang sa isang investigasyon, malaking investigasyon na gumagawa lang ng kwento. Kahit halongkatin niyo ang kasaysayan. Tapos yung sinasabi niyong magre-retract ng kanyang affidavit, kahit ipusta ko lahat ng kapitbahay ko, pati na rin lahat ng kamag-anak ko, hindi yan magre-retract. Walang Marines na ganun. Kayo kasi naniniwala ko sa mga fake news. Ang sabi niyo pa, ituturo niya sina Senator Marcoleta at former Congressman Mike Defensor na nasa likod ng kanyang paglutang at tinuruan siyang magsinungaling. Ulitin ko na naman, walang Marines na lalabas sa isang malakihang investigasyon para lang magsinungaling.
Okay, andyan na yan. Perception nyo lang yan. Pero hindi nyo lubusang kilala ang Marines. Walang ganong Marines. Marami kaming nagtatanggol sa kanya dahil alam naming nagsasabi siya ng totoo. Kung alam namin na sinungaling siya, kahit kabaro namin, hindi namin yan kakampihan. Kilala namin yung taong kanyang tinuturo. At ako, kilala ko siya. Kaya ganun ako kung magtanggol sa kanya. At kilala ko rin yung kanyang itinuturo. At yung sabi nyo na kinakanlong siya ng kapwa niya Marines, ng kabaro niyang mga Marines, sa malamang mali lang kayo ng pagkaintindi. Ang ibig sabihin, oo maaari, kinakanlong siya ng kapwa niya Marines, pero mga yon ay yung mga retired na, yung mga wala na sa serbisyo. Dahil hindi pinapayagan ng pamunuan ng Philippine Marines na sasali ang kanilang mga tauhan ng mga aktibo sa serbisyo. Bakit kakanlungin ng mga retired o yung mga wala na sa serbisyo? Ganun kaming mga Marines. Para kaming magkakapatid, lalo na may laban yung isa naming kasamahan na pinaglalaban niya yung tama. Pero, kapag siya naman ay mali, hindi namin yan papansinin. Tabla-tabla yan. Doon lang kami sa katotohanan. Ulitin ko, halimbawa man kung kinakanlong siya ng Philippine Marines, yun ay yung mga wala na sa serbisyo. At saka, labas na yun yung organisasyon ng Philippine Marines. Wala na yon. Hindi nila yon tinotolerate, hindi nila yon pinapayagan sa mga aktibo at bawal na bawal yon sa loob ng kampo ng Philippine Marines. Maliwanag ba? At sa mga nasa active na serbisyo, huwag na kayong sumakay sa isyo. Mahalin nyo ang inyong serbisyo dahil mayroon tayong sinusunod na chain of command. Magtrabaho lang kayo ng maayos. Hayaan nyo na kaming mga sibilyan na magtanggol sa kanya. Kung meron man dyan nagre-recruit para i-destabilize ang gobyerno, huwag. Huwag na huwag nyong gagawin yan. Huwag na huwag kayong sasama. Marami nang nangyari. Sino ang kawawa? Sundalo pa rin. Sakripisyo ang trabaho, sakripisyo ang pamilya. Gutom. Walang mapapasok ang trabaho dahil napakalaking krimen yung pagkilos laban sa gobyerno. Ulitin ko, magtrabaho lang kayo ng maayos at sumunod kayo sa chain of command. Okay? Hurra! Huwa! Huwa! Sige, hanapin niyo si Gutesa kung makikita niyo. Nakakadalawa pa lang ako. At hinahamon ko ang mga trolls ng Itbulaga. Sige, Nako. banatan niyo lang ako. Siraan niyo lang ako. Banatan niyo ako ng banatan. Hindi ko kayo sisiraan, pero ilalatag ko yung mga katotohanan. Mga katotohanan na may resibo. Yan Kasinungalingan nyo versus katotohanan. Mga experience ko dyan sa Itbulaga. With resibo, Hindi ako magkikwento ng walang resibo. Kaya ito'y warning dyan sa mga trolls ng Itbulaga. At nag-umpisa kasi yan nung Nako, mga reaction. Yan ang sinasabi natin, ha? Hihintayin natin yan. Ay, hindi na magtatagal yan. Talagang sasabog na si Angeliana. Ito pa po mga kareaksyon, importante pong marinig po natin ito mga kareaksyon ha. Importanteng marinig po natin ito, pero itatabi muna natin yan. Meron po akong ipapakita sa inyo. Kortesiya sa kanyang kapwa leader. Ito po mga kareaksyon na talaga dito nagmukhang kahiya-hiya po itong si Bongbong Marcos. Talagang nilapitan po niya itong si Xi Jinping. Hindi yan, ito. Yan. Alright. So ready na makipag-shake hands sa presidente ng China sa leader ng South Korea. Look at them. Nice. Tingnan niyo na sa likod. Approve. Pumapalakpak yan, Diba? Pumapalakpak pa habang nagsishake hands yung China at ang South Korea. Nako. Tingnan nyo. Masaya siya, di ba? Approve na approve at komportable siya. But, may eksena. Hindi nagpatalo si Ngagva. Nakipag-shake hands din. Kaya lang, la. Pati pumalakpak tong lolo natin. Hello, presidente ng Pilipinas siya. Binawalan po niya mga kareaksyon.
Sabi niya, umalis ka, wala kang schedule dito. Di ba? Hindi naman translator yun eh. Sabi nila, translator, ita-translate niya. Eh, hindi naman sila nag-usap eh. Sabi lang niya, okay, chupi-chupi, alis ka na, ganoon. Hindi naman translator, ang translator, yung mahaba ang pag-uusap. Eh, wala namang mahabang pag-uusap na nangyari mga kareaksyon eh. Ito, ano muna din ha? Ito, yan. Alright. So ready na makipag-shakehan sa presidente ng China, diba? Sa leader ng South Korea. Look at them. Nice. Tingnan nyo yun na sa likod. Approve. Diba? Pumapalakpak pa habang nagsishake hands. Yung China at ang South Korea. Yun. Tingnan nyo. Masaya siya, diba? Tama. Approve at komportable siya. But may eksena. Yun. Hindi nagpatalo si Ngagva. Nakipag-shake hands din. Kaya lang, pati pumalakpak tong lolo natin. Hello, presidente ng Pilipinas siya. Tingnan niyo siya. Tingnan niyo yung lolo niyo. Hindi man lang pumalakpak nung nakipag-shake hands sa presidente ng Pilipinas sa presidente ng China. Bakit sa South Korea pumalakpak ka? Bakit kay BBM hindi ka pumalakpak? Tapos lumapit ka pa. Anong gusto mong palabasin? Natatakot ba kayo sa presidente namin? Nakakaloka. Tingnan nyo. Komportable lang siyang nakaupo ba nagsishaken si China at saka si South Korea. Pero, nung ang presidente natin ang lumapit, ayun. Na-alarma. Ano kaya ibig sabihin yan? Natatakot siguro na baka utangan sila. Diba? Talagang ginawa po niya ang kahiya-hiya para lang makipag-shakehan sa China. Kasi bakit? Iniwan na siya ni Donald Trump. Iniwan na po ni Donald Trump si Bongbong Marcos. Wala yun daw state visit sa United States. Hindi yun state visit yun. Kinastigo yun doon sa nangyari. Totoo ba yun, Bongbong Marcos? Kinastigo ka doon sa nangyari kay Tantong ko. Dito na po tayo mga kareaksyon. Kasi marami pong ipapaliwanag dito si Attorney Harry Roque. Ako, bilib ako sa taong to mga kareaksyon eh. Kapag nasa away na, hindi siya umaatras, hindi siya sumusuko eh. Ito ha. Ay, magandang araw sa inyong lahat ha. Well, alam nyo naman, no, nakita nyo pong nangyari dun sa ating presidente, no? Kitang-kita ng buong daigdig kung paano niya pinagsiksikan ang kanyang sarili para batiin itong si President Xi ng China. Kasi, hindi maintindihan, aawayin niya ang China na alam naman natin ngayon ay talagang the up-and-coming superpower, no? Mabuti nga tayo'y kapitbahay para tayo makinabang dun sa kayamanan, bagong kayamanan ng China at saka yung strategic location ng Pilipinas, no? Parang stepping stone tayo to China, no? Dapat pinagsasamantalahan yung pagkakataon na yan para tayo din ay maging mayaman bilang isang bansa, hindi inaaway. Anong nangyari? Tignan nyo sa ASEAN, siya lang ang away. At ang sinabi ng mga ibang bansa, naku, mag-isa kang makipag-away sa China kung gusto mo. Kami, wag mong idamay dyan. Ha? Dahil kami, nais namin na pabutihin palalo ang relasyon namin sa China. No? So talagang napahiya itong ating si Junior dahil mali talaga ang pagkakaintindi niya sa daigdig. At ngayon, ang pag-usapan nga natin, itong Defense Secretary ng Amerika ay nagdeklara na magkakaroon daw sila ng military-to-military contact, no, sa panig ng Amerika at ng China. At ito nga ay parang lalo pang mapabuti ang samahan nila. So hindi lang sila nagkasundo doon sa issue ng mga taripa na ibababa to 10% at ang kapalit yan ay ipatutuloy naman ng China yung pag-export ng rare earth materials sa Amerika. Meron ding katumbas yan dito sa pagdating sa military relations na pagkatapos ng napakatagal na panahon, magkakaroon sila ng military contact sa panig ng Amerika at ng China na nagpapihawat, papadala ng sinyales na nais talagang pabutihin palalo ng China ang relasyon nila sa Amerika and vice versa kasi ito naman ay anunsyo ng isang Amerikano. So kung nagbabate ang China at ang Amerika na alam naman natin ay mutually interdependent sa isa't isa, hindi sila mabubuhay nang wala yung isa, ano na mangyayari kay Marcos Jr.? Si Marcos Jr. kasi, ang sinugal niya is kinakailangan ako ng mga Amerikano dahil nga doon sa pagtitindi ng hidwaan sa panig ng Amerika at ng China.
So para kay Marcos Jr., ang number one bad news ay yung pagbubuti sa relasyon ng China at ng Amerika. Dahil pag naging mabuti ang relasyon ng dalawang bansa, bababa yung possibility na kinakailangan ng Amerika ang Pilipinas para sa kanyang gera kung ano man, no, dyan sa issue ng Taiwan. No? Yan naman talagang katotohanan. Gagamitin at gagamitin tayo bilang base militar para doon sa kanilang mga puwersa na didepensa sa Taiwan. Pero kung maayos ang relasyon ng Amerika at ang China, hindi mangyayari yan, magkakaroon pa ba ng importansya ang Pilipinas kay Trump? Siyempre, mawawala na. So ano ngayon ang mangyayari kay Marcos Jr.? Well, kung nakita nyo kung paano siyang parang tupa na nakipag-gate crash at nakipagkamay doon kay President Xi, ganyan ngayon ang lagay ni Marcos Jr. Para siyang basang sisiw ngayon, no? Nang inaasahan niya yung suporta ng mga Amerikano na all of a sudden biglang nawala. No! Mas importante ngayon sa mga Amerikano ang ayusin ang relasyon nila sa China. Yun! Alam niyo, ulitin ko po, ang China kasi, yan ang pinakamalaking pinagkakautangan ng Amerika. Yan ang pinakamalaking bansa na may hawak na dolyares. Kapag nabuisit ang mga China, bibitawan lang nila ang dolyares, mawawala ng balor ang dolyares. No! Pangalawa, yan ay ang China ang pinakamalaking merkado ng Amerika and vice versa. Ang Amerika naman ay pinakamalaking merkado rin ng China. Yun! So, alam natin na yung kanilang buhay ekonomiko ay nakadepende sa isa't isa. So hindi yan para mag-away. So mali talaga yung estima ni Marcos Jr. na sa tingin niya titindi pa ang hidwaan kaysa bubuti. So ano ngayon ang ibig sabihin para sa Pilipinas niyan? Well, kinakailangan baguhin na ni Marcos Jr. yung kanyang larawan sa daigdig na sa Amerika at sa China. Ngayon, kinakailangan niyang tanggapin na itong mabuting relasyon ng China at ng Amerika, kinakailangan niya ng bagong dahilan para ibigyan ng importansya ng mga Amerikano. At sa tingin ko nga, dahil hindi na masyado importante ngayon ng Pilipinas, dahil sa naiiging relasyon ng Amerika at ng China, talagang mag-isip-isip na si Marcos Jr. Dahil alam naman natin na sigurado ako, may duda rin ng mga Amerikano kung nasa tamang pag-iisip itong si Marcos Jr. Tingin ko alam nila na nagvavangag-vangag itong Marcos Jr. No? At hindi lang nila sinisiwala at bakit nila alam. Unang-una, yung authentication. Yung authentication ng pulboronic ni Maharlika, sa Amerika ginawa yan So, sa tingin ko, may kopya na mga Amerikano ng authentication na nagpapakita na hindi AI yung pagsisinghot ng pulboronic ni Marcos Jr. So alam na nila ang tunay na estado ng pag-iisip ni Marcos Jr. at sa tingin nila, well, importante lang siya kung talaga magkakaroon ng hidwaan. Pero ngayon wala namang hidwaan, hindi na siya importante, puwer na siya. So, ito kaya ay senyales na po pwede nang mapatanggal si Marcos Jr. bago pa 2028? Nako, yung mga maduduming isip dito sa dahil, kinakalat na naman yung sinabi ko na hindi mananalo si VP Sara sa 2028. Sinabi ko po yun, pero ang sabi ko, kapag nakaupo pa ang Marcos sa 2028 at hawak ang makina, hindi pananalunin ni Marcos si Inday Sara. Di ba tama naman yun? Kaya nga dapat nga sikapin natin na mawala na sa posisyon ng Marcos bago pa sa 2028 dahil sigurado ko kapag nandiyan ang Marcos, hindi nila pauupiin ng mga Duterte na naman bilang presidente. Dahil alam nila, unang-una, bebenggahin na sila. Nung unang beses, hindi sila nakatikim ng benga. Ngayon, dahil pinakulong nila yung ama, si Tatay Digong, ay naku, re-resbakan sila dyan. Gagantihan sila dyan, sigurado. Kaya nga, gagawin nilang lahat para hindi maging presidente si Sara Duterte. Yan po ang konteksto niyan, ha? Huwag kayong magpapalinlang. Naniniwala po ko, uulitin ko, kung ang Marcos Jr. nakaupo sa 2028 at siya may hawak ng makina, hindi niya pananalunin si Inday Sara. Kaya nga dapat po mag-concentrate tayo, matanggal si Marcos ngayon na, hindi sa 2028. Importante rin na ngayon na matanggal si Marcos hindi sa 2028 dahil baka wala ng Pilipinas sa 2028. Tignan nyo naman ang nangyayari. Ang peso, wala ng balor, 60 na. Ang stock market, under 6,000 na. Ano pang aasahan natin? Nako, ang tourism growth natin dito sa Asia, negative 20% na tayo. Ano ba yan? Lahat ng mga karating bansa natin, umuusbong ang turismo, tayo lang ang hindi. Bakit naman kasi pupunta rito mga Chino? Sinasabi ni Marcos Jr., ang mga Chino, may batas daw na lahat sila. Palibasa sila yung Chino, ay ispiya ng China. Pwede ba yun? Na itatrato pong ispiya yung mga
turistang China rito. Paano naman sila pupunta para magkaroon ng good time dito? Ang trato sa kanila, kalaban ng gobyerno, di ba? So, para sa Pilipinas, kinakailangan mag-isip-isip na si Marcos Jr. Kung gusto niya manatili sa pwesto, isipin niya, ano bang interest ng Amerika na pwede niyang pagsilbihan? Ang tingin ko, wala na. Dahil nawala na yung banta ng military confrontation sa China at ng Amerika, wala na ring silbi sa mga Amerika si Marcos Jr. at pwede na sigurong goodbye Marcos. Hindi ko alam kung naririnig nyo na ha. Ako'y nakakarinig na ng malakihan na naman pagtitipon, lalong-lalo na ng isang simbahan. Tuloy kaya yan. Ang naririnig ko, abay hindi lang isang araw, 3 araw at walang uwian. Sana nga matapos yung pagtitipon na yan, wala ng Marcos Jr. Legal po yan. Pag taong bayan na nagsisante sa isang presidente, wala ng silbi at nakita naman natin kung gano'n ng kawalang silbi itong si Marcos Jr. sa ASEAN at sa APEC, talagang legal po yan. Yan po isang ayon sa saligang batas dahil tayo nga bilang mamamayan ang tunay na soberenya sa isang bayan. So yan po ang ibig sabihin niya sa Pilipinas. Kinakailangan na ng bagong pananaw kung sino man ang uupo, kung ano ang magiging papel ng Pilipinas sa isang mundo na nagkakasundo ang China at ang Amerika. Sa akin, sakyan natin yung bagong kayamanan ng China. Kinakailangan yung merkado nila na malakas ang kanilang purchasing power. Marami silang pera na bumili ng mga kalakal. Pagsamantalahan natin. Damihan natin ang durian na export. Damihan natin kung ano pa yung ina-export natin. No? Damihan natin yung mga minerals na kinakailangan nila para paggawa ng mga microchips. No? At kung po pwede nga, dapat tayo na mag-process dito, lalong-lalo na nung nickel. Huwag na natin i-export bilang raw material yan, kinakailangan magkaroon na ng value added dito. Inganyohin natin yung mga Chino na dito na mag-process. Sa ganun, pag in-export natin ang ating mga mineral commodities, gaya ng nickel, semi-process na ng mas malaking kita natin. Okay? So, importante talaga pag-isipan paano tayo makikinabang sa bagong yaman ng China. Mas marami tayong ibebenta, mas maraming mga kababayan na magkakaroon ng trabaho dyan. Tama. Diba? At saka, subukan natin na dahil nga merong banta na pag-iinita ng mga exports ng China, hikayatin natin ang China na gawin sa Pilipinas ang ginagawa nila sa Vietnam para maging made in Vietnam at hindi pag-inita ng mga produkto ng China, linilipat nila mga factory sa Pilipinas. Dapat gawin natin yan. Nalulungkot nga ako doon sa aking bayan ng Bataan. Dapat meron ng sisterhood accord no sa Fujian at saka ang Bataan at magkakaroon na ng export processing zone, tinigil naman dahil nasa Bataan daw yung ating armory at risk daw sa national security. Pwede bang national security risk yan? Trabaho ang ating ibinibigay sa mga taga-Bataan. So kinakailangan ituloy yung mga bagay na ganyan. Kinakailangan inganyohin natin sila, dito na kayo mamuhunan ng sa ganon, hindi kayo inita ng Amerika na ang mga pumapasok na mga imports ay lahat made in China. Magkaroon naman sana ng made in Philippines. At ganyan naman ang strategy na ginawa nila sa Vietnam. Yun. Kaya sila namuhunan ng sandamukal dyan sa Vietnam para made in Vietnam at hindi made in China. Diba? Yan po dapat ang pag-isipan natin. Paano yung relasyon natin sa karatig bansa kasama ng China ay magbubunga ng mas maraming pagkain sa hapagkainan ng bawat Pilipinong pamilya. Yan po dapat ang ating priority. Tama. Baguhin na po natin yan at hindi na po benta yung gusto mangyari ni Marcos Jr. na palibasa nagkakainitan ng China at ang Amerika kinakailangan nilang Pilipinas bilang unsinkable warship. Laos na po yung pag-iisip na yan dahil ngayon talaga nagkaroon na ng realization ng China at ang Amerika na kinakailangan nila ang isa't isa. At dahil nga po, wala nang importansya sa mata ng mga Amerikano si Marcos Jr., ang prediction ko, pagsamantalahin na po natin din yan. Hindi na po para depensahan ng mga Amerikanong patuloy na pagiging presidente ni Marcos Jr. Ang kinakailangan lang ipahiwatig talaga ni